Nang makita si Xu Jingming na naglalakad palapit sa kanya, umatras si Yel Inca sa likod ng hadlang at kinakabahang tanong kung ano ang gusto niyang gawin. Binalaan niya siya na ang level 8 protective talisman na ito ay hindi kayang sirain ng isang ordinaryong level 4 na awakened ability user. Napangiti si Xu Jingming nang marinig ito, ang kanyang kamay ay nagsimulang magtipo ng isang mahiwagang spatial energy habang inilabas niya ang isang piraso ng buto ng Beast King. Nang makita ito, agad na natakot si Yel Inca, nagmamadali siyang kumuha ng isang matingkad na pulang pil. Nagnanais na gamitin ang kanyang huling trump card, agad niyang inaktibo ang Magic Circle at patuloy na nagpatawag ng mga halimaw mula sa ibang dimensyon tulad ng Frost Snow Goddess, Hundred-Eyed Demon, at Reaper Demon King upang palibutan si Xu Jingming. Tumingin si Xu Jingming sa mga halimaw na kaka-appear lamang at lihim na tinasa na ang S-rank na babaeng ito mula sa kaharian ng Froza ay talagang may maraming trump card, lalo na't handa pa siyang gumamit ng mataas na kalidad na Blood Explosion Pill. Ngunit naramdaman lamang ni Xu Jingming na isang sayang na nasayang ni Yel Inca ang napakamahal na pill dahil wala sa mga ito ang makakapigil sa kanya. Habang nagsasalita, sinimulan ni Xu Jingming na alisin ang mga halimaw ng paisa-isa. Ang mga bolt ng kidlat ay bumara mula sa mga kamay ni Xu Jingming, agad na winasak ang lahat ng ipinatawag na mga halimaw. Sa isang casual na atake lamang, dinurog ni Xu Jingming ang defensive barrier ni Yel Inca, pinutol ang huling pag-asa ng kaawa-awang babae na lumaban. Nakatayong nagyelo si Yel Inca, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng nakakatakot na pressure ni Xu Jingming. Lubos siyang nasira at nagsimulang magmakaawa kay Xu Jingming na huwag siyang patayin. Nangako siyang ibibigay sa kanya ang lahat mula sa pera at kapangyarihan hanggang sa kanyang sarili basta't iligtas lamang ang kanyang buhay. Nagbigay si Xu Jingming ng malamig na tawa at tinanong kung ang isang SS-ranked genius mula sa grade show tulad niya ay talagang magkukulang ng gayong mga ordinaryong bagay. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi sa kanya na mamatay na. Sumigaw si Yel Inca sa pamamagitan ng kanyang mga luha, paulit-ulit na nagmamakaawa kay Xu Jingming na maghintay. Ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraan ay lumitaw sa kanyang isipan. Kasama ang hindi mabilang na mga araw na ginugol niya sa walang tigil na pagsasanay upang makamit ang kanyang layunin na ipaghiganti ang kanyang mga magulang at kaibigan, hindi siya maaaring mamatay dito habang ang lahat ay hindi pa tapos. Lumuhad si Yel Inca at nanumpa na kung bibigyan siya ng pagkakataong mabuhay, siya ay handang maging kanyang alipin at sumunod sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Huminto saglit si Xu Jingming at tahimik na inulit ang mga salitang, sumunod sa kanya. Na parang isinasaalang-alang ang kanyang alok, nang mapagtanto na may pagkakataon siyang mabuhay, mabilis na sinabi ni Yel Inca sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkamuhi sa Grand Steward at sa mga Laxi nobles na pumatay sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding pagkamuhi na ito, kailangan niyang mabuhay sa lahat ng paraan upang makapaghiganti. Tumingin si Xu Jingming sa batang babae na nakaluhod sa kanyang paanan at tinanong kung paano siya makakapagtiwala sa kanyang katapatan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yel Inca na ang kanyang summoning ability ay may espesyal na uri ng reverse contract. Kapag nakumpleto na ang kontrata, ang kanyang buhay ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa sandaling ito, bumalik si Xu Jingming sa kanyang tunay na anyo. Na may itim na buhok, tinanong niya si Eva kung ang summoning system ay talagang may ganitong uri ng kontrata. Kinumpirma ni Eva na mayroon nga, ang ganitong uri ng kontrata ay katulad ng mental control, at kapag matagumpay na naitatag, hindi na ito kailanman maaaring bawiin. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang balak niyang kunin ang S-rank na aliping ito sa ilalim ng kanyang utos. Nagulat si Yel Inca na makita na siya ay nagtataglay ng mataas na antas na artificial intelligence. Habang sumimangot si Eva at nagreklamo na kung hindi niya sasabihin sa kanya ang tungkol dito, isasara niya ang kanyang sarili. Nagpasya si Xu Jingming na maaari niyang subukan. Kung totoo ang kanyang sinabi, tatanggapin niya ang kanyang pagsuko. Agad na sinimulan ni Yel Inca ang ritual, ngunit ayaw ni Xu Jingming na gawin ito dito. Sinabi niya sa kanya na huwag magmadali, bago sila magsimula, kailangan nilang makahanap ng mas liblib na lugar. Yumuko si Xu Jingming upang kolektahin ang mga nasamsam mula sa kanyang kalaban, pagkatapos ay sinabi sa kanya na maghintay sa kanya. Di nagtagal, ang dalawa ay pumasok ng malalim sa isang nakatagong kuweba sa kagubatan.
Naghanda si Yel Inca sa kanyang sarili, tinanong ni Xu Jingming kung ano ang kailangan niyang gawin upang pirmahan ang kontrata. Sinabi sa kanya ni Yel Inca na hindi niya kailangang gumawa ng anuman at maaari lamang niyang hayaan siyang gabayan ang proseso. Pumikit ng mahigpit si Yel Inca at bumuo ng hand seals upang ituon ang kanyang mental power. Isang maliit na magic circle ang dahan-daang lumitaw sa harap niya. Sumigaw si Yel Inca ng incantation na reverse contract at sinimulan ang soul-binding ritual. Ang enerhiya mula sa magic circle ay marahas na pumutok, binalot ang katawan ni Yel Inca at itinaas siya sa hangin. Si Xu Jingming ay nakaupo sa ibaba, tahimik na nanunood. Isang maliwanag na magical mark ang lumitaw sa noo ni Xu Jingming. Tumango siya bilang pagsang-ayon ng hilingin sa kanya na maglabas ng bahagi ng kanyang mental power upang makumpleto ang koneksyon. Ang proseso ng kontrata ay lubhang matindi, pinilit si Yel Inca na tiisin ang napakalaking mental pressure. Nang ang lahat ay tuluyang hamupa, bamantong hininga si Yel Inca at inihayag na ang kontrata ay matagumpay nang naitatag. Naramdaman ni Xu Jingming ang koneksyon sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa katunayan, sa isang kaisipan lamang, maaari niyang magpasya kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Hindi siya nagsinungaling sa kanya. Lumuhad si Yel Inca sa harap ni Xu Jingming at nagtanong, "Master, naniniwala ka na ba sa akin ngayon?" Ngumiti si Xu Jingming nang may kasiyahan habang tinitingnan ang kanyang bagong piraso sa board. Sinabi ni Xu Jingming kay Yel Inca na hindi na niya kailangang lumuhad at maaari nang tumayo. Masunurin na tinanong ni Yel Inca kung anong misyon ang gusto niyang ipagawa sa kanya, nangakong gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang makumpleto ito. Binigyan siya ni Xu Jingming ng napakalinaw na misyon. Kailangan niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang paglilinang, pagkatapos ay maghanap ng paraan upang kontrolin ang Tanji Martial Arts Hall at sa huli ay pamunuan ang buong kaharian ng Froza. Bahagyang nagulat si Yel Inca. Hindi niya inaasahan na ang kahilingan ni Xu Jingming ay napakasimple. Inakala niya na gagawa siya ng mas hindi makatwirang mga kahilingan. Sumunod si Yel Inca, pagkatapos ay nagtatakang tinanong ang tungkol sa antas ni Xu Jingming dahil ang kanyang dating level 4 upper stage aura ay tila isang disguise. Agad na kinumpirma ni Xu Jingming na ang kanyang tunay na antas ay talagang level 4 upper stage. Nanlaki ang bibig ni Yel Inca sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na si Xu Jingming ay umusad ng 2 antas sa loob lamang ng mahigit 50 araw. Lihim niyang hinangaan ang mga kakayahan ng kanyang Panginoon, na simpleng hindi maisip. Sa wakas, humingi si Yel Inca ng pahintulot na bumalik sa Tanji Martial Arts Hall Team at simulan ang pagpapatupad ng plano. Tahimik na tumango si Xu Jingming bilang pagsang-ayon. Tumingin si Xu Jingming kay Yel Inca at inutusan siyang manatili dito at muling magsama-sama sa mga miyembro ng Tanji Martial Arts Hall pagkatapos ng ekspedisyon. Pagkatapos ay kalahating biro, kalahating seryoso niyang banta na upang maiwasan siyang tumakas o tumawag ng tulong, marahil ay dapat niyang baliin ang kanyang mga braso at binti at takpan ang kanyang bibig. Ang banta ay nagpanginig kay Yel Inca. Mabilis na ipinaliwanag ni Yel Inca na ang kanyang S-rank ability, Otherworld Descent, ay lilikha ng isang hiwalay na monster space pagkatapos niyang bumuo ng mga kontrata sa mga halimaw. Sinabi niya kay Xu Jingming na kailangan lamang niya siyang ilagay sa loob at siya ay ganap na maiiwalay mula sa labas ng mundo. Sa gayon, sinimulan ni Yel Inca ang pagbuo ng Magic Circle. Isang makinang na portal na puno ng mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw sa gitna ng kagubatan. Mahinahon siyang humakbang sa hiwalay na espasyo at naglaho. Iniwan si Xu Jingming na nag-iisa sa tahimik na kagubatan, bumalik sa kanyang mercenary disguise bilang Chu Chen. Dala ang kanyang sibat, sumugod si Xu Jingming sa lugar, ipinagpatuloy ang kanyang gawain ng pagkolekta ng ability points. Sa huling araw sa loob ng mga guho, lumuhad si Yel Inca at nagtanong kung ang dalawa ba ay babalik sa pangunahing base bukas. Tumango si Xu Jingming at kinumpirma na pagkatapos matanggap ang mga gantimpala ng ekspedisyon, hahanapin niya ang tamang oras upang palayain siya. Sinuri ni Xu Jingming ang kanyang system panel, nakapag-ipon siya ng mahigit 60,000 ability points, sapat lamang upang i-upgrade ang Indestructible Thunder Body sa ika-6 na antas, isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Nang walang pag-aalinlangan,
Agad niyang pinindot ang upgrade button, gumastos ng 52,000 energy points. Ang kanyang dugo at vitality ay agad na tumaas mula 6,520 patungo sa 8,340. Isang napakalaking pagtaas, isang marahas na surge ng kidlat ang pumutok mula sa katawan ni Xu Jingming. Dumagundong ang kulog sa kalangitan na parang pupunitin ang nakapaligid na espasyo. Si El Inca, na nakatayo sa malapit, ay lubos na nabigla sa nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanyang Panginoon. Ang enerhiya ng kidlat ay unti-unting nagpapatatag. Nasabik si Xu Jingming na ang kanyang indestructible thunder body ay sa wakas ay umabot na sa ika-6 na antas. Mabilis na lumapit si El Inca at binati siya sa kanyang matagumpay na breakthrough. Tumingin siya sa kanyang kamay na natatakpan ng kidlat at naisip na ang pagtaas ng mahigit 500 puntos ng dugo at vitality ay pangalawa lamang. Ang pinakamahalaga ay ang bagong kakayahang kanyang natamo. Hinubad ni Xu Jingming ang kanyang kamiseta na napunit sa panahon ng breakthrough, ipinakita ang kanyang malakas at matipunong katawan. Nang makita ito, bahagyang namula ang mukha ni El Inca, at wala siyang ideya kung ano ang gagawin ni Xu Jingming. Isang pahiwatig ng hiya ang kumislap sa mga mata ni El Inca habang nakatingin sa kanya. Lihim niyang naisip na ang araw na ito ay sa wakas ay dumating na. Biglang, mula sa likod ni Xu Jingming, isang pares ng matutulis na buto ng pakpak na natatakpan ng makinang nakidlat ang palm unit sa kanyang laman at kumalat ng malapad na may napakalaking kapangyarihan. Ito ang bagong kasanayan ni Xu Jingming, ang Thunder Dragon Wings.